31 araw pa bago ang eleksyon 2016 pero bukas na ang simula ng overseas absentee voting para sa mga OFW o overseas Filipino worker. May report si Lay Alvis. Ngayong Sabado na sisimula ng COMELEC ang overseas absentee voting para sa mga OFW. Sa kanilang tala, mahigit 1.3 million ang mga botante abroad na nakarehistro. Noong isang linggo, nagpunta sa Kuwait si COMELEC Chairman Andres Bautista para magbigay ng 2 araw na pagsasanay sa mga mamumuno sa overseas absentee voting doon. We would like to encourage as many overseas Filipinos to take advantage and let their voice be heard, considering that they perform a very vital role in the Philippine economy. May 30 araw ang mga OFW mula April 9 hanggang May 9 para makaboto. Kailangan lang nilang magtungo sa mga embahada ng Pilipinas na bukas mula Lunes hanggang Linggo. Ang ating konsulado sa Hong Kong, handang-handa na rin daw para sa overseas absentee voting. Noong Marso pa dumating ang mga vote counting machine, balota at iba pang paraphernalia. Sakali man na magkaaberya. Kami po ay susunod lamang sa kung ano yung pag-uutos ng COMELEC. Hindi po tayo independent body dito. So kung ano ang instruction nila, kami po ay handang-handa upang sumunod. Bukod sa mahigit 90,000 OFW na registered voters sa Hong Kong, may mga seaman din na inaasahang dadaong sa Hong Kong para makaboto. Isa ang Hong Kong sa mga lugar abroad na gagamit ng automated election system sa tulong ng vote counting machines. Hybrid voting system o magkahalong manual at automated system naman ang gagamitin sa Singapore at sa 18 pang lugar abroad. Via snail mail naman boboto ang mahigit 75,000 voters sa ilang lugar sa Europa, Asia Pacific region, Middle East at Africa. Ibig sabihin, kailangan nilang i-fill out ang mga balota at ipadala ito sa ating embahada. Ilan sa mga lugar na ganito ang sistema ang Bangkok, Brunei, Jakarta, Macau, New Delhi, Shanghai at Cairo. Lay Alvis, GMA News.